Dapat siya ang paboritong papet ni Putin. Ang lalaking laging sumusunod kay Putin tuwing inuutusan siyang tumalon. Pero may nagbago kay diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko. Inutusan siyang tumalon ulit ni Putin. Pero hindi yon ang tugon na inaasahan ng leader ng Russia. Ginawa ni Lukashenko ang hindi aakalain. Pinahiya niya si Putin nang umurong siya dahil sa banta ng Ukraine. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang diktador na napagtanto na hindi kayang protektahan ng Russia ang Belarus kahit ayaw niya itong tanggapin. Ibig sabihin, hindi mapipilit ni Putin si Lukashenko sumali sa digmaan. Patuloy na dinadagdagan ni Putin ang presyon. Habang hirap ang Russia sa Ukraine, ipinapakita ni Putin kay Lukashenko na ang dati niyang tapat na aso ay dapat mangagat kapag inutusan. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, noong Hunyo 25, lalo pang pinatitindi ni Putin ang presyon sa pinakamalapit niyang natitirang kaalyado sa Europa. Gustong palakihin ng Russia ang papel ng Belarus sa digmaan ni Putin. Kasama dito ang pahintulot sa Russia na maglunsad ng mas maraming drone mula Belarus at posibleng magbukas ng bagong front gamit ang militar ng Belarus na dapat harapin ng Ukraine. Hindi sapat ang bilis ni Lukashenko para kay Putin. Sinabi ni Putin sa kanyang tuta na babawasan ang tulong pinansyal ng Moscow sa Belarus kung hindi ito susunod sa lahat ng kanyang hinihingi. Isa iyong mabigat na banta. Mahigit 40% ng kabuuang export ng Belarus, pati na rin 55% ng import nito ay konektado sa Russia. At sandali lang, mukhang papayag na si Lukashenko sa mga hinihingi ni Putin. Bagamat nananawagan siya ng kapayapaan sa Russia at Ukraine, malaking pagbabago ito sa kanyang paninindigan. Mula nung mga araw na iginiit ni Lukashenko na kayang durugin ng Russia ang Ukraine, sinabi ng diktador ng Belarus na kakampi sila ng Russia habang nagbabanta na magiging ibang-iba ang digmaan na ito kung susubukang hilahin ng Ukraine ang Belarus sa labanan. Pero ito ay mga salita ng isang taong takot na takot. At makikita natin yan sa mga kilos ni Lukashenko nang magdesisyon ng Ukraine na dagdagan ang sarili nitong presyon. Habang hinihikayat ni Putin si Lukashenko sa digmaan, nagbabala ang Ukraine. May isang linggo lang si Lukashenko para ipasara ang mga relay ng Russian drone sa Belarus. Idineklara ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Hunyo 11. Wala nang dagdag na salita. May mga relay station sa mga tor niya, Russian at Belarusian. Ano ang pagkakaiba ng mga yon? Ayon kay Zelensky, ginagamit ang mga relay na ito para ituro ang mga Russian drone sa mga sibilyang Ukrainian. Isara ninyo yan, sabi ni Zelensky, na mas agresibo ang tono kay Lukashenko kaysa sa nakita sa kahit anong punto ng digmaan. Binigyan ni Pangulong Zelensky si Lukashenko ng isang linggo dahilan ng presyong mula kay Putin. Para kay Lukashenko, naging bangungot ang sitwasyon. Hindi na niya mapaligaya si Putin sa salita at relay stations lang, kaya napunta ang diktador sa alanganing sitwasyon. Dapat ba siyang sumuko sa presyon ng Russia o Ukraine? Nalaman natin ang sagot noong Hunyo 24. Iyan ang petsa ng ibinunyag ng ISW na gumawa ng malaking hakbang si Lukashenko na nakahiya kay Putin at nagpa-realize sa leader ng Russia kung gaano kalimitado ang kanyang kapangyarihan. Pinatay ng papet ang mga signal repeater na nakalagay sa hangganan ng Belarus at Ukraine. At ginawa niya ito nang hindi bababa sa 2 araw bago ang deadline na itinakda ni Zelensky. Ito ay takot. Na-realize ni Lukashenko na dapat siyang matakot sa Ukraine. At sa kabila ng yabang niya, kitang-kita na sa isang hakbang na ito ayaw niyang masangkot sa digmaan ni Putin. May mga bagay pa ring di natin nakikita. Alam nating tumigil na ang operasyon ng mga relay station. Pero di natin alam kung giniba na sila. Sa ngayon, sapat nang itigil sila dahil sa mensaheng na ipapaabot nito. Ayaw ni Lukashenko na lalo pang magalit sa kanya si Zelensky. Ngayon, nakikita natin ang isang diktador na maingat at hindi lubos na sumusuporta kay Putin. Minsan parang baliw si Lukashenko, pero matalino siya para pansilin ang nangyayari sa Ukraine. Para sa isang desperadong manatili sa kapangyarihan sa Belarus, kitang-kita niyang hindi magandang ideya kalabanin ang Ukraine. Pinagmamasdan ni Lukashenko habang patuloy nagsasakripisyo ang Russia ng 3,000 at 1,000 sundalo bawat buwan
para sa opensibang dapat wawasak sa Ukraine. Ngunit sa halip ay ipinakita ang kahinaan ng militar ng Russia. Malamang na nakita ni Lukashenko ang datos ng ISW na nagsasabing aktibong nawalan ng kontrol ang Russia sa 280 kilometro kwadrado noong Mayo. At 4 na po lamang ang kanilang nabawi. Lugi ang Russia dahil Ukraine pa rin ang nakakalamang sa netong nadagdag nilang teritoryo tulad noong Abril. Ipinapakita nito sa diktador ng Belarus na hindi ganoon kalakas ang Russia gaya ng inaakala niya. Mahina ang Russia at alam ni Lukashenko na Ukraine ang dahilan. Nakikita ni Lukashenko ang kinatatakutan niya, ang long-range na drone ng Ukraine na umaatake sa buong Russia. Nitong nakaraang 1 buwan o mahigit pa, nasunog ang St. Petersburg dahil sa mga drone ng Ukraine at ilang beses na ring tinamaan ang Moscow. Ito ang mga sentro ng kapangyarihan sa Russia at reyon na pilit pinoprotektahan ni Putin mula sa digmaan. Ngunit patuloy pa ring tinatamaan ng Ukraine. At naroon din ang Belarus na halos walang depensa laban sa mga drone. Sa madaling salita, wala talagang panangga ito laban sa dagsa ng mga drone ng Ukraine. Kung sakaling piliin ni Zelensky, napakawalan ng mga ito. Nakikita ni Lukashenko na natatalo ang Russia sa digmaan. Hindi lang ito nakikita ni Lukashenko. Sinasabi niya rin ito. Sinabi ng diktador ng Belarus sa maanyagang media na hindi na siya naniniwala na kayang manalo ng Russia sa digmaan sa pamamagitan ng lakas militar. Sinabi rin nga ito tungkol sa Ukraine na may pagkakatigilan na daw. Pero malaki pa rin ang pagbabago mula noong todo suporta si Lukashenko kay Putin at tiwala siyang matatalo ang Ukraine. Noong 2022, pinayagan ni Lukashenko ang Russia, lusubin ang Ukraine mula Belarus. Ngayon, ayaw na niyang panatilihing bukas ang mga signal relay. Habil binigyan siya ni Zelensky ng deadline. Si Lukashenko, dating matinding taga-suporta ni Putin, ay ngayon sumusuko na sa presyur ng Ukraine. Kung napapansin mo ang ibang nangyayari sa Belarus, baka nagtataka ka kung totoo ito. Habang sumusuko siya sa Ukraine, may ginagawa rin si Lukashenko na taliwas sa ideyang tinatalikuran na niya si Putin. Pero ang mga hakbang na ito ay hindi gaya ng inaakala. Mukhang handa nang sumali si Lukashenko sa digmaan ni Putin. Gayunpaman, ang totoong ginagawa niya ay magugulat ka at ipapakita rin kay Putin na sa huli, si Lukashenko ay laging kakampi sa kung sino man ang makakatulong sa kanya na manatili sa kapangyarihan. Bago natin talakayin ang lahat ng yan, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong makita, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Makikita ang kontradiksyon sa mga gawa ni Lukashenko. Sa isang banda, nagpapadala siya sa pressure ng Ukraine at pinapasara ang mga relay station. Pero hindi natin maitatanggi ang ebidensyang nakikita natin. Ang Belarus ay muling nagmimilitarisa sa antas na di pa nakita mula sa lakayin ni Putin ang Ukraine. Iniulat ng Atlantic Council noong Hunyo 25 sa isang headline na nagpapahiwatig na si Lukashenko ay naghahanda ng makisangkot sa digmaan. Alam din natin na ginawa ni Putin na malaking issue ang paglilipat ng mga taktikal na sandatang nuklear sa Belarus. Kahit na hindi pa ito nakumpirma ng independyente sa kabila ng pagsasanipwersa ng Belarus at Russia para sa magkasanib na nuclear drills sa teritoryo ng Belarus noong Mayo. Inalis ng Belarus ang mga balakid sa politika, batas at militar na hadlang sa pagsali sa digmaan ni Putin na mukhang masamang sinyales. Inanunsyo ni Lukashenko ang selektibong mobilisasyon sa Belarus noong Mayo bilang paghahanda sa posibleng digmaan. Ngunit ang pinakamalaking babala ay mula sa ulat ng oposisyon ng Belarus na nasa exile na isinumitay sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine. Ibinida ng ulat ang 8 pangunahing palatandaan na si Lukashenko ay naghanda para sa digmaan, kabilang ang doktrinang militar noong 2024 na pumapayag sa preemptive na pag-atake at 1.5 na beses na pagtaas sa bilang ng mga sundalong kinontrata ng hukbong Belarus simula 2022. Lahat ng ito ay salungat sa aming sinasabi. Kaya ano nga ba? Paano umatras ang Belarus sa Ukraine kung kitang-kitang naghahanda ito sa digmaan? Hindi lahat nakikita sa una. Hindi may tatanggi ang pagpapatibay ni Lukashenko sa militar ng Belarus. Ngunit, hindi ito para sa digmaan laban sa Ukraine.
May isa pang dahilan na nauuwi sa kung anong klaseng tao si Lukashenko. Diktador siya. Kahit matagal na siyang sunod-sunuran kay Putin, mas mahalaga pa rin sa mga diktador ang kapangyarihan sa bansa kaysa sa mga alyansa. Ang totoo sungkol sa pagpapalakas ng militar ng Belarus ay hindi naman talaga ito ganon kahalaga gaya ng iniisip ng iba, lalo na pagdating sa Ukraine. Maliit ang puwersang militar ng Belarus at hindi ito mababago ng piling mobilisasyon. Maliit lang ang hukbong sandatahan ng bansa dahil naniniwala si Lukashenko na palaging aasa siya sa Russia na ipagtanggol ang kanyang teritoryo kung manganib. O marahil mas tama, maasahan niya si Putin na panatilihin siya sa kapangyarihan. Kaya nakita natin ang matinding pagsasanib ng militar ng Russia at Belarus nitong mga taon. Naniniwala si Lukashenko na tama ang kanyang pinili ng salakain ni Putin. Pagkalipas ng higit 4 na taon, naranasan ni Lukashenko ang isang napakabangong pagkagising. Kaya kapag nakita nating pinalalakas ang militar ng Belarus, hindi ibig sabihin ay sasama agad si Lukashenko kay Putin sa Ukraine. Iyon ay magiging pagpapakamatay para sa maliit na militar ng Belarus at para na rin sa bansa mismo. Ang ginagagawa lang ni Lukashenko ay gaya ng ibang diktador ng maliliit na bansa. Kapag may kaguluhan at nalalantad ang kanilang tagapagtanggol, pinoprotektahan niya ang sarili niya. Nakikikita ng diktador ng Belarus kung gaano kasama ang nangyayari sa digmaan sa Ukraine para sa Russia. At napagtanto niyang ang pangunahing prioridad niya ngayon ay protektahan ang sarili niya. Iyan ang dahilan ng piling mobilisasyon at lakas militar. Alam ni Lukashenko na hindi siya mahal ng kanyang mga tao. May dahilan kung bakit napilitang mag-exile ang kanyang pangunahing oposisyon. At iyon ay dahil alam ni Lukashenko na hindi mahirap para sa kanila na makuha ang suporta na kailangan para mapatalsik siya sa kapangyarihan kung nandito sila sa Belarus. Ngayon na pumapalpak ang Russia sa Ukraine, mahigit 30,000 kaswalti kada buwan at nawawala ng teritoryo. Hindi naghahanda si Lukashenko na sumama kay Putin sa pananakop. Inihahanda niya ang militar ng Belarus para protektahan ang sarili niya kapag nagkagulo na ang lahat. Marami pang ebidensya para sa pananaw na ito kaysa akala mo. Bagamat suportado niya si Putin, hindi hinayaan ni Lukashenko gamitin ng Russia ang Belarus para sumalakay mula pa noong simula ng pananakop. Mahigit 4 na taon nang walang sundalong Belarusian sa Ukraine. Hindi sumali si Lukashenko sa digmaan noong maayos pa ang Russia at hindi rin niya ito gagawin ngayon na natatalo na ang Russia. Kasama rito ang pag-iingat na nabanggit natin. Halimbawa nito ang pagsasara ng relay station. Para kay Lukashenko, gusto niyang ipakita sa Ukraine na hindi banta ang Belarus. Bago pa man ang pagsasara na yon, noong Hunyo 16, lumabas ang balita na diretsahang sinabi ni Lukashenko na hindi banta sa militar ang Belarus sa Ukraine. Sa isang panayam kung saan humingi pa ng paumanhin ang diktador ng Belarus kay Zelensky. Para sa mga sinabi niya noon, may malaking kasunduan ding dapat isaalang-alang. Noong Marso, biglang tumaas ang ugnayang diplomatiko ng US at Belarus. Sinabi ni Lukashenko na inimbitahan siya ni Pangulong Donald Trump ng US para pag-usapan ang malaking kasunduan matapos lumuwag ang mga parusa ng US sa Belarus. Sa katapusan ng Mayo, may balita na posibleng dumalo si Lukashenko sa isang pagpupulong ng Board of Peace na binuo ni Trump. Ipinapakita ng pag-init ng relasyon ng Belarus at US na gusto ni Lukashenko makipag-ugnayan sa kanluran, bagay na hindi matanggap ni Putin. Para kay Putin, dapat sumunod lang si Lukashenko. Ipinapakita ng mga hakbang na mas inuuna na ni Putin ang sariling kaligtasan kaysa sundin ang utos ng Russia, kahit tinawag siyang nakatatandang kapatid ng diktador. Nag-iingat si Lukashenko dahil alam niyang delikado para sa kanya at bansa kung sasali siya sa digmaan kontra Ukraine. Tama si Lukashenko, walang laban ang Belarus. Sinabi namin sa inyo kanina na ang Belarus ay isang maliit na puwersang militar. Mas lalo itong totoo kapag ikinumpara ang Belarus sa Ukraine. Walang karanasan sa labanan ang puwersa ng Belarus at inilalagay lang sila ni Lukashenko sa panganib sa Ukraine laban sa mga sundalong lumalaban simula 2022. Mas alam ni Lukashenko yan kaysa iba. Sa parehong panayam na humingi siya ng paumanhin kay Zelensky, inamin niyang mahina ang Belarus.
Dalawang muka ang kumpesyon na yan. Sabi ni Lukashenko, alam niyang hindi kayang tapatan ng Belarusian army ang Ukraine. At hindi rin siya mapoprotektahan ng Russia kung sasali siya sa digmaan. Walang laban ang Belarus sa militar. Ang aktibong militar nito na 63,000 at ang 365,000, 400 nitong reserba ay napakaliit kumpara sa aktibong militar ng Ukraine na siyam na raang libo pa lang. Hindi pa kasali ang 4 na milyong reserba. Hindi nangungguna ang Belarus sa kahit anong larangan, mapalupa, dagat o himpapawid. At ang pinakamasama pa para kay Lukashenko, alam niyang kayang-kaya ng mga drone ng Ukraine na pabagsakin ang kanyang bansa. Nakita niya kung paano umatake ang mga drone ng Ukraine sa iba't ibang parte ng Russia na nagpakita ng kahinaan ng laki ng bansa. Maliit ang Belarus kumpara sa Russia. Pero dahil dito, mas siksik din ito. Lahat ng sentrong industrial sa Belarus ay target ng drone ng Ukraine. At atake sila nang walang magiging kaparusahan laban sa bansang labis na nakadepende sa ekonomiya ng Russia na babagsak kapag bumaba ang produksyon at dumami ang parusa. Ayaw ni Lukashenko ng gulo mula Ukraine at di na rin siya naniniwalang mapoprotektahan siya ng Russia. Inikayat ng Russia si Lukashenko na sumuporta kay Putin. Noong Hunyo 23, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov na handang protektahan ng Russia ang Belarus sa lahat ng paraan kung kailangan, gaya ng ginawa nila sa mga lider ng Venezuela, Syria at Iran noong may banta. Sandali, wala na ang mga lider na yon. Alam na ni Lukashenko kung paano protektahan ng Russia ang mga kaalyado nito, kaya hindi niya gagawing galitin ang Ukraine sa pagbubukas ng relay o pagpapadala ng militar sa digmaan. Makikita natin ang tunay na dahilan ng pabago-bagong kilos ni Lukashenko nitong mga buwan. Narito tayo sa isang leader na hindi naman talaga diplomatiko. Sinusubukang maglakad sa alambre sa pagitan ng Russia at Ukraine at hindi niya ito nagagawa ng maayos. Minsan ay malakas niyang sinasabi na sinusuportahan niya si Putin, tapos sa susunod ay humihingi siya ng paumanhin kay Zelensky. Pinag-uusapan niya kung ano ang magiging kalagayan ng Belarus at nagbibigay siya ng babala sa Ukraine na huwag idamay ang kanilang bansa sa digmaan. Pero pagkatapos ay papatayin niya ang mga signal relay kapag inutusan siya ni Zelensky. At habang ang lahat ng magkasalungat na kilos na ito ay nagpapakita ng isang diktador na nasa krisis, bumabalik pa rin ito sa isang simpleng katotohanan na si Lukashenko ay sinusubukan lang iligtas ang sarili niya. Alam niyang magiging kapahamakan ang pagpasok sa Ukraine. Hindi lang para sa militar niya, kundi para sa kinabukasan niya bilang diktador ng Belarus. Noong Hunyo 26, sinabi ng UA News na ayon kay Igor Tishkevich, halos walang gustong masangkot sa Belarus sa digmaan ni Putin. At simulat sa pool ay tutol na sila rito. Ayon kay Tishkevich, 55 hanggang 60% ng mga Belarusian ay tutol sa anumang pakikialam ng militar ng Belarus sa digmaan sa Ukraine. 5 hanggang 7% lamang ang aktibong sumusuporta sa ganitong senaryo na nagsasabi na ng lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa mga kilos ni Lukashenko. Napanatili niya ang kapangyarihan sa pagtitiwala sa Russia ng matagal. Habang humihina ang Russia, napipilitan si Lukashenko na makinig sa mga tao at sinasabi nila sa kanya na hindi nila tatanggapin ang hindi maiiwasang pagdanak ng dugo na dudungis sa kanilang buhay kung gagawin ni Lukashenko ang gusto ni Putin. Kung sumali ang Belarus sa digmaan, posibleng mag-aklas laban kay Lukashenko. Iyan ang totoong dahilan ng pagpapalakas ng militar ng Belarus. Lahat ng ito ay para mapanatili si Lukashenko sa kapangyarihan, habang desperado siyang naghahanap ng paraan para makalabas sa problemang siya mismo ang gumawa ng sinuportahan niya ang Russia noong 2022. Nagawang iparamdam ng Ukraine sa Belarus na mas dapat nilang katakutan ang Kiev kaysa sa Moscow. Iyan ang kinatatakutan ni Putin dahil nagpapakita itong kahit ang bansang madaling mapasa ilalim sa kanya ay tinatanggihan na ang mga hiling ng Russia. Sa isang perpektong mundo, ito sana ang magsisilbing gising kay Putin para mapagtanto niyang talo na siya sa pananakop sa Ukraine. Pero hindi yon mangyayari. Ayon sa ulat ng ISW, paulit-ulit na tinatanggihan ng matataas na opisyal ng Kremlin ang negosasyon sa Ukraine dahil sa kumpiyansa nila, tunay man o hindi, sa kakayahan ng puwersa ng Russia na makuha ang mga layunin ni Putin sa Ukraine. Nasa pantasya ang Kremlin kung iniisip nilang nananalo ang Russia sa Ukraine. Kahit si Lukashenko na diktador at umaasa sa Russia, ay alam ito, hindi magpapakampante ang Ukraine. Patuloy nilang titiyakin ang maaring mangyari kay Lukashenko
kung sasali siya sa digmaan. Kailangan tanggapin ni Putin na ang pagtitiwala sa diktador na kasing praning sa kapangyarihan ay hindi matalinong desisyon. May iba pang problema si Putin bukod sa takot ni Lukashenko sa Ukraine. Gipit na ang Russia at hindi lang sa Ukraine. May isang bagay na lubang nakakasira ang nangyari sa loob ng bansa at maaaring hindi na makabawi ang Russia. Panurin ang aming video para malaman pa. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para sa iba pang pagsusuri mula sa The Military Show. Salamat sa panonood!